Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay nandito ako sa may gym namin para ayusin itong treadmill. Dahil ni-report sa akin na meron daw problema, nag-emergency 5, ayaw nitong umandar. At dahil wala akong manual nito, ay in-inspect ko na lang kung ano yung possible cause, kung ano yung trouble. Dito sa video na ito mga kamismo ay makikita nyo yung actual na pagta-troubleshoot ko kung paano ko ito i-analyze. Makikita nyo sa video na to kung ano yung cause ng problema at kung paano ito mare-rectify. At makikita nyo yung pagandar nito. Kung kaya, hindi ko napapatagalin to mga kamismo at samahan nyo ako pagkatapos ng maikling intro. Let's go! Okay, start na tayo mga kamismo. May idadagdag lang pala ako tungkol dito bago natin baklasin. Pagka mag-troubleshooting kayo, kailangan unahin nyo muna yung power source or power supply ng tinotroubleshoot nyo kung meron ba. At dahil tinesting ko, ayan, linag ko lang itong yung plug dito sa may outlet at nang aking i-switch on ay umandar naman. So, wala nang problema dito sa fuse dahil umiilaw, maandar yung PCB board. Okay yan lahat. At yung monitor dun sa taas, napakita ko sa inyo. Yan, yung monitor dito ay umiilaw naman. Ipakita ko sa inyo ng actual para mas makatotohanan. Ay. Yan, binaklas ko na yung motor eh. Yan. Ayan o. Mandar. Kasi na-switch yun agad. Okay muna natin. Yan. Tingnan natin dito sa taas. Yan. Then, pagka pinandar ito mga kamismo, pag in-start mo dyan, mag-fill siya kagad. So yan, nakatanggal. Dahil nga sira naman na yung motor. Ayaw umandar. Start natin. In-start ko na yan. Dahil hirap yung motor, hindi umiikot. Ayan, trouble siya ng E5. So, nagko-command siya. Nagbabato siya ng command. Kaya lang, nag-fail. Dahil nga dito sa motor. Ayan o, sobrang tigas. Ayaw umikot. Kasi meron niyang meron niyang magnet dito. Kailangan pag inikot mo yan, swabing-swabe yan. Ito yung kanyang fan belt, kanyang belt. Kaya lang itong motor talaga yung problema, tigas. So walang problema yan dyan sa circuit. Usually naman dyan sa mga PCB board, yung isi-check nyo lang palagi dito is yung kanyang fuse. 110 pala yung supply nito mga kamismo. Yan yung fuse, importante yan, kailangan buo yan. Tapos ito, yan o, yung motor ayaw talagang umikot. Bago nyo baklasin, i-meter nyo muna. Baka sulog na, hindi nyo na ma-repair, sayang lang yung oras. Yan, check natin to. Baklasin natin. Let's go! At akin na nga dinala sa workshop namin mga kamismo. At ng aking pagbaklas, ayan na yung bumungad sa akin. Merong mga sunog na plastic sa loob. Namuho ito dahilan para mag-stack up yung motor. Kaya pala ayaw nang mapihit, ayaw nang umikot dahil meron ng kumalang. 0-0 kasi yung nito mga kamismo, yung ikutan niya o yung rotor. Yung windings niya nangitim na din. Kaya ang gagawin ko dito ay tatanggalin ko lahat ng mga nakatikit dito na plastic na nasunog. Ayan, niliha ko lang yon mga kamismo. Then binalutan ko ng basahan tsaka electrical tape na kulay puti. Tapos ito pala yung meter test ko mga kamismo. Then meron akong varnish pang electrical yan. Bali niliha ko pala yan mga kamismo yung rotor para garantisadong matanggal talaga yung mga plastic na natunaw na dumikit dyan sa bakal. Paalala lang mga kamismo, kapag magbabaklas kayo ng electric motor, lagi kayo maglalagay ng mga tanda. Katulad nyan, merong markings para hindi kayo maligaw kung saan yung mga pwesto nito. Tapos ito yung cover nya. Ito yung kanyang pinaka-ventilation. Then meron siyang brush. Ito naman yung o-ring yan. Importante yan mga kamismo. Kaya itabi lang ninyo ng maayos kapag magbabaklas kayo.
At dahil full setup na ako mga kamismo, binarnisan ko na din at pinainitan ko sa aming ilaw para mabilis na matuyo. Ayan, okay naman yung reading nito mga kamismo, pero minabuti kong barnisan na din nang sa gayon ay masulit ko yung pagbaklas nito. At dahil nga in-incubator ko ito mga kamismo, mabilis itong natuyo, kaya i-assemble ko na ulit. Nang sa gayon ay makabalik na ako doon sa gym para ma-install na ito. Pero syempre, testing ko muna dito. Paikutin natin. Ayan. O diba mga kamismo, smooth na. Ganda na ng ikot niya. Isa lang ibig sabihin niyan mga kamismo, under na to once na in-install natin. Alright, nandito ako ulit mga kamismo para i-assemble na yung motor na ginawa natin. Ginawa ko pala. Ayan, install ko muna. Alright. Yung wire niya. So, ganyan yung orientation. Patong lang natin dito. Ganyan. Tapos, ilagay itong belt. Yan. Tapos, ilagay yung mga bolt. Yan yun. Ayan na. Yan yung setup niya. Orientation. Ito para sa fan niya. Tapos ito yung fan belt, yung belt niya para sa conveyor. Yan, nilinis ko na din. Kasi ang nangyayari, yung mga dumi dito pumapasok, then hinihigop ng motor. Yung plastic hanggang sa mag-init at ito ay mag-stock up. Pero sa ngayon, napaka-smooth nito mga kamismo. Bali, lagyan na natin ng mga bolt. Yan. Ito. Yan. I-update ko na lang kayo. I-fix ko muna. Pagka na-fix ko na ay panda rin natin. I-testing natin at mag-workout tayo para makita ninyo na umaandar talaga. Okay? Update lang mga kamismo. Bali, napagalaman na yung motor ay nakakahigop siya or nakakasuction yung motor ng plastic. Kaya sinusunog niya ito doon sa mismong rotor niya. Dahilan para mag-stock up. Ito yun mga kamismo. Yan. Yung ano na to, malabo. Yan. Ito plastic, yun o, parang rubber. Pag napino siya, nadurog, igupin siya ng motor hanggang sa mag-init ng mag-init, hanggang sa matunaw. Tapos pag lumamig, matutuyo, mag-i-stock up na yung motor. Nakita ko siya dito. Yan, ito, siyang dahilan niya. Kaya hindi rin talaga advisable yung pahigpit-higpit dito sa ano. Kasi pagka sumobra ka sa higpit dito sa ito kasi yung adjuster niya para maging level. Itong pagtakbo, pagluluwag, tsaka paghigpit. Dalawa yan, alin. Ayan o. Pagka mali yung higpit mo, hindi pantay, ito yung magiging ano, output. Dito sa kabila, hindi naman masyado. Pero meron din. Yan, inangat ko lang muna. Dito sa kabila, ito yung may pulley side. Okay naman dito. Yun lang. Linisin ko muna to bago ko ibalik yung motor. Kasi yung motor, pinainitan, binarnisan ko kasi yun. Binelding pala namin yan mga kamismo kasi nabali na eh. Pagka mabibigat mabibigat yung tumatakbo o patalon-talon yung tumatakbo, yari, sira talaga. Pero ito hindi na masisira kasi bineldingan na, full weld pa. Okay? Ayan na mga kamismo, tapos na, naharnessan na rin. Ayan, yung ano niya, yung belt nilagay ko na. Pero ito maluwag pa to. Higpitan ko pa to. So,
Yan. Dito sa ite-terminate lang naman ulit. Plug in lang naman to. Ipa-plug lang. Pagka magtatanggal kayo ng mga electrical wires, mga kamismo, lagi nyo lang tatandaan at lagyan ng tagging para hindi kayo magkamali. Yan. Sa PCB board, kung minsan nagkakaroon din ng mga problema yan. Minsan na susunog yung capacitor, kung minsan naman yung resistor niya nasusunog. Hindi naman ako magaling maghinang ng mga PCB. Pero meron din kaming subject nito, kaya lang hindi ko naman na isang sem lang yata kami dito nung nag-aaral pa ako. Tsaka hindi ko laging ginagawa, kaya just in case na masira to, minsan kung kaya pa namang i-rectify, hinangin. Pero pag hindi na ay, tsaka lalo na kung wala namang spare, re-requestan na ng bago. Pero itong mga to, tulad nito, treadmill, wala namang spare talaga nito ng mga electronics, mga capacitor, wala kaming spare ng mga ganyan. Tsaka motor. Kaya karamihan pagka nasisira yung mga equipment namin sa barko, lalo na pag mga ganito at hindi na kayang gawin, dinidispose na namin. Pero ito, tulad nito, yung motor yung may problema, pwede namang i-overhaul. Yun, nakuha naman siya sa overhauling. Sana hindi na masira ulit. Tsaka maglagay ako dito ng ng reminders na kailangan linisan palagi itong area kasi nahihigop ng motor eh. Kaya dahilan para mag-accumulate ng dumi. Okay, bago natin i-fix mga kamismo, i-testing muna natin. Plug, then ayan, hindi pa fix yan. Hindi ko muna nilagay yung belt. Tapos yan, open pa yung circuit, hindi pa naka-harness, yung grounding. Yan, dyan lang muna yan. Yan lang sa bakal. Then yan, umiikot yan, okay na. Testingin natin dito. Yan. Start muna pala, I forgot. Yan. Yan, umilaw na siya. Yung panel, tignan natin kung meron. Yan, meron din. Then start dito, just in case emergency, i-pull lang ito, mamamatay na yan. Mag-off na. Okay, panda rin natin. Start. Yan na, umaandar na mga kamismo. Yan, ibig sabihin okay. So tignan natin yung speed, kung okay din, kung bibilis. Ito yung speed niya. Habang nagdadagdag yan, bumibilis. Ganda pa ng takbo. Smooth na smooth ulit. Kasi in-overhaul ko na din yan, yung motor na yan. Tapos nilinis ko yung buong paligid at nilagyan ko ng filter. Para kung sakali man na mangyari ulit yung nakaraan, once na nag-stop yung motor, halimbawa, stop natin. Stop. Yan. Once na nag-stop yan mga kamismo, yung mga small particles na nahigop ng motor, babagsak lang yan sa ilalim. Ayan na mga kamismo, naigpitan ko na. Dito lang iniigpitan yan, yan. Yan. Pantay na pantay yan. So ibaba na natin. Yan. Daan-daan bababa yan. Kaso mas well kasi alalayan ko baka mauna pa tong matumba. Tetestingin natin to, tatakbo tayo dyan. Yan dahan-dahan talaga. Pagdating sa Pilipinas nito, yung mga gamit namin, electric fan, yung mga outlet, di man lang maayos. Tinatamad na pagdating ng Pilipinas. Kasi natural lang siguro yun, lalo na sa barko kasi puro trabaho. Pagdating ng Pilipinas parang hinahanap ng katawan natin yung pahinga-pahinga lang. Tapos pag-gala-gala, parang pagbawi, parang ganun.
Pero maling hobby yun kasi mauubos yung pera natin yan. Kaya kailangan pagdating ng Pilipinas, hanap tayo ng pagkakakitaan. Pero enjoy pa rin ang buhay kasama ng pamilya natin. Ngayon, tetestingin na natin kung okay na ba kasi di ko pa na-testing to eh. Kung okay na yung ano niya, yung fit, kung fit na ba. Ay, di pa pala naka-switch on. Switch on natin. Yan, tapos nagwalis na din ako. Ayan, nung dumi oh. May ako naligpitin yan lahat. Tapos tatakbo tayo syempre para makita ninyong lahat. I-set up lang natin yung ating camera. Yan. Yan. Alright. Testing natin. Start. Pero bago ang lahat, kailangan asakbit dito sa damit. Just in case na bumilis ay prepare na matumba ka, matatanggal ito, mag-switch off sa automatic. Yan. Tapos start natin. 2, 1, 0. Ayan na. Patay, pabaliktad. Ayun lang mga kamismo, sa dami-dami ng sinabi ko, baliktad pala. Sa orientation to ng motor mga kamismo, mali ng pagkakasalpak. Pero baguhin natin. At update lang mga kamismo. Nagkaroon tayo ng konting problema. Dahil mahirap baklasin tong motor. Baliktad kasi yung ano, kailangan nating ibaliktad. Baliktad yung ikot. Magnetic kasi to eh. Kanina kasi, ang hirap kasi ilagay nitong bolt na to. Dahil may magnet dito sa loob, dalawa. Pag ipapasok mo tong tornilyo, ang hirap. Ngayon, ang problema, ang takbo ng motor, imbis na papunta ron, papunta doon, papunta dito. So pag tumakbo ka ng mabilis, lilipat ka papunta dito sa harap. Ngayon, paano to i-reverse? Ito, ganito yung gagawin natin. Testing natin sa battery na 9 volts. Ayan, ito, may dala akong 9 volts. Tapos tinanggal ko muna yung, dahil tatlo lang yung wire nito, actually dalawa lang, isang grounding. Ayan, red black. I-tap natin yung, i-testing muna natin yung positive sa pula, then yung negative sa itim. Yan. Ayan o. Yan. Umikot siya, diba? Pero dahan-dahan lang. Ay, mali pala. Negative pala to. Negative. So, tama na yan. Ayan o. Tingnan nyo. Oo, diba? Yung takbo niya, papunta na dun sa likod. Pero pag binaliktad mo, positive to positive, then negative to negative. Ayan, tingnan natin. Actually, yan mga kamismo. Ayan. Naka-reverse na siya kaagad. Kaya lang syempre mahina lang to, 9 volts lang. 90 volts tong ano natin. Kaya hindi niya kayang paikutin. Discharge na yata. Oh. Pitik-pitik lang. Hindi niya kaya kasi mahina yung voltahe. Pero at least napatunayan natin na pag pinagbaliktad dito ay magle-reverse siya. Okay, i-tap natin at subukan. Okay mga kamismo, testing ulit. Ayan na, pinagbaliktad ko na yung ano, terminal. Ayan na, yung positive nandun na sa negative, tapos yung negative nandun na sa positive. Nagkamali kasi ako dito eh, yung pagpihit, kasi ang hirap kaganina. Kaya di ko na rin napansin. Kaya lang mali talaga. Okay lang, meron naman tayong remedyo. Ito kasi dapat nandito sa taas. So nagkabaliktad. Ito yung sensor na to, para to sa speed nya. Siya yung nagde-detect ng speed. So testing natin. Take 2.
lagay natin to sa damit. Yan. Then, paanda rin natin. 3, 2, 1, 0. Under na. Yan na. Matras na ako. Oops. Kaso may tunog. Wait lang. Sumasapit itong sensor. Yan. Ulit. Okay. Dalawa ulit. Mabagal pa yan mga kamis mo. Bibilisan natin. 1.3 per kilometer. Bilisan natin yung pitong tatakbo tayo. Sumasayad yata. Kailangan pa siguro i-adjust. Pero at least sumandal na ng tama. Hindi na papalitan. Yan. Okay na to. Kailangan na ayusin yung yung kanyang pinitan dito sa likod. Start muna natin. Papagali. Then stop. Kopya. Ay. Okay mga kamis mo, final testing tayo. Yan, nakasabit na. Bali, kompleto na yan, nakasecure na. Napihit ko na din to. Pantay na pantay yan. Tingnan natin kung wala nang ingay, tsaka okay na yung takbo. Start natin. Start. 2, 1, 0. Alright. Yan na, patras na tayo. Then ito yung speed. Dito magpipindot, positive, dagdag, negative, bawas. So, ayan, dagdagan natin, paunti-unti. Pansin nyo, medyo smooth na talaga. Hindi pala medyo. Yung ingay na lang ng aking pagtapak yung naririnig ninyo. Tsaka yung ingay ng aking boses. Yan. Bilisan pa natin para yung calories natin ay matanggal dahil malapit na tayong umuwi. Nagre-ready na no? Kaya pala ginawa dahil may balak mag-gym. Yan, cardio lang. Bilisan pa natin. 3. Yan na. Kakala man na. Yan na. Pagod na ako. Masyado na mabilis to. Baka madapa pa tayo. Bagalan na natin. Yan. Hindi to basta-basta ano mga kamis mo. Ino-off basta-basta. Kailangan bagalan nyo muna. Sa bagay, pag in-off nyo kasi to, babagal naman siya. Yan. Stop. Okay. Stop natin. Yan. At yun lang mga kamis mo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa Barako. So ano pang hinihintay mo? Subscribe na at share mo na rin yung video na to para sa kaalaman din ng iba at supportan din sa akin. So, paano ba yan? Hanggang sa muli. Bye-bye!